Habang naglalakbay kami sa mga burol ng kanayunan ng Pransya, ako at si Sam ay napadpad sa isang kastilyo na nagpahinto sa amin. Pinoprotektado ng malaking pader na bato at nakatago mula sa mundo, ang kuta mula ika-16 na siglo ay dating pag-aari ng pamilyang Duprez, mga gumagawa ng alak na mahalaga sa kalakalan ng Champagne. Ang mga pamilya ay matagal nang nakatira rito, may mga ubasan sa paligid ng mga burol. Habang sa ibang lugar nangyayari ang production, pangunahing ginamit ang chateau sa pag-iimbak at pagpapahinog. Sa ilalim ng estate, natagpuan namin ang sunod-sunod na mga arko ng bodega na inukit sa bato. Malamig, mamasa-masa at napapaligiran ng maalikabok na bote. Pakiramdam ko'y bumagal ang oras. Lahat ng nasa loob ng bahay ay naiwan na lang. Mga kasangkapan, dokumento at kagamitan, lahat ay tila nanatili sa pwesto. Nagkaroon kami ng natatanging pagkakataon na maranasan at magkunwari kung paano ang buhay ng traditional na gumagawa ng champagne sa Pransya. Habang umunlad ang mga paraan ng paggawa noong ika-19 na siglo, unti-unting nawala ang sentrong papel ng chateau. Malamang na inilipat ng pamilya ang kanilang operasyon sa ibang lugar at unti-unting nakalimutan ang estate. Kamusta kayong lahat? Maligayang pagbabalik sa Bros of Decay. Ako si Leslie at ngayon tinutulungan ako ni Sam sa likod ng kamera. Kamusta? Nagfi-film kami sa isang kamangha-manghang lugar sa rehiyon ng Champagne, Pransya. Dahil nagfi-film kami sa isang kastilyo ng isang pamilya na talaga namang naging tuktok sa paggawa ng champagne para sa buong mundo. Isa sila sa may pinakamagagandang champagne sa buong mundo. Ito ang kastilyo ng pamilyang Duprez. Isang magandang kastilyo na mas kahawig ng isang bukirin. Pero makikita mo sa mga gilid na tore ng lugar na ito na isa talaga itong kastilyo. Hindi dito ginagawa ang karamihan sa champagne, kundi sa labas, ngunit dito ang kanilang pangunahing tirahan. Sobrang excited akong ipasyal kayo sa lugar na ito. Matagal na itong inabandona, pero dapat nandito pa rin lahat ng mga gamit ng pamilya sa lugar na ito. Handa ka na ba, Sam? Handa na ako. Tara na, pare! Sige, tara na. Makikita mo dito, talagang gumuho na ang pader. Nagkakabagsak ka na. Nakakalungkot talaga kasi. Ito lang ang tanging kastilyo dito sa bayan. At sa tingin ko, hindi na ito mare-restore kasi wala na talagang natira dito sa paligid. Kung titingin ka sa paligid, puro kagubatan at mga sakahan na lang. Naubos na ang yaman ng rehiyong ito. Maliban na lang doon sa isang bahay na yun sa bandaron. Oh, isang bahay. At isa pa doon, 2 bahay. Pero dito tayo papasok. At dito tayo papasok sa bakuran ng kastilyo. Naglagay sila ng parang bakod dito. Wow! Hindi naman ito yung pinakamagarbong bakod. Hindi! Ayos ka lang. Sige, ayan na. Sa tingin ko, taglamig pa rin ngayon o baka tagsibol na. Pero malamig pa rin at walang kulay dito. Pero kapag tag-init, siguradong kamangha-mangha dito. Amoy pino dito. Oo, mga punong pino at lahat. Nakikita ko rin sa likod na may bahay din doon. Di ko alam, baka para sa tagapangasiwa. Tama, bahay panauhin? Bahay panauhin, oo, malamang hindi naman ganoon ka-interesante. Pero dito, meron tayong pangunahing gusali ng kastilyo at mga katabing gusali, mga kamalig. Siguro doon tinatago ang mga traktora. Hindi ko akalain na ang tore na ito ay bahagi pala ng bukirin. Oo nga, bahagi yan ng kamalig. Akala mo siguro bahagi yan ng tirahan, di ba? Tama, eksakto. Wow! Pero dito, makikita mo ang sukat, ang laki ng mismong ari-arian. Makikita mo sa gusaling ito na maraming bahagi ay idinagdag lang kalaunan. Parang itinayo sila kalaunan. Ang pangunahing bahagi ng gusaling ito ay ginawa noong ika-16 na siglo at malamang na ang mga kamalig ay idinagdag lang kalaunan. Makikita mong hindi sila tugma. Tama, mukhang luma ang mga larong ito. Oo. Tingnan mo ang pintuang pasukan. Ang ganda niyan. Gusto kong silipin yung kamalig doon. Dahil dito pumapasok noon ang mga traktora at karito noong araw. Bukas ba ito? Oo, tama. Tingnan mo yan. Wow! May kotse pa rin dito. Wow! Renault. Napakakaraniwang Pranses na kotse. Iyan ang pangunahing tatak sa Pransya. Renault, Peugeot at Citroën. Tingnan mo ito. Mas maganda dati ang mga pinagdaanan nito.
Lahat dito ay literal na sirana. May naghagis ng bato sa loob nito para basagin ang bintana. Ay naku, Sam, kung lilingon ka, magugulat ka. Mayroong karwaheng hinihila ng kabayo. Diyos ko, Tingnan mo yan. tunay na karwahe. Dito, ililipat ang mga may-ari ng lugar. Ayos pa rin ang kalagayan nito. Oo, ayos pa nga. Hindi ito ang pinakamagarang karwahe ng kabayo, pero siguradong maganda pa rin itong piraso. Maglalagay ako ng video dito ng pinakamagarang karwaheng kabayo na nakita ko sa abandonadong kastilyo. Maganda rin itong makita. Gumagana ito at bagay sa itsura ng bukirin. Oo, totoo yan. Tingnan mo doon, makikita mo ang arko na papasok sa tore doon. Hindi na talaga gumagana ang tore. Sa tingin ko, imbakan lang talaga yan noon. Sige. May natitira pang dayami dito. Ay, grabe. Hindi ko alam hanggang anong oras o taon nagpro-produce ng champagne ang pamilyang ito. Pero sigurado akong tumigil din sila kasi sinubukan naming hanapin ang brand nila at wala na talaga ito ngayon. Ito ang Pamilya Dupres. May mga champagne brand na Dupres ang pangalan, ngunit hindi ito mula sa pamilyang ito. At medyo misteryo iyon para sa amin dahil sigurado kami na galing talaga ito sa Pamilya Dupres at sila ang gumawa ng isa sa pinakamagagandang champagne sa mundo. May bukas na bintana dito. Gusto ko rin makita ang kabilang side bago tayo pumasok. Oo, sige. Ang gandang bakuran. Talagang maganda. At malamang ito ang harapang bahagi ng lugar. Oo. Oo, ito ang pangunahing pasukan. Heto ang pintuan sa harap. Tinakpan ng tabla. Nasa itaas ng pinto, Sam. 1,566 nakasulat yan. Wow. 1,566. 16 na siglo. Maganda. Halos 500 taon na yan. Kakaiba. Talagang kakaiba yan, oo. Tingnan natin ang tore doon para makita natin ang loob nito. Ano to? Mukhang bahay ito ng tagapagbantay ng gate o kung anuman. Oh. Ang fireplace, isang typical na French, tunay na fireplace doon. Hindi ko inasahan ito dito. Medyo astig. Dito, may upuan at mga gamit pa rin, pero mas kaunti na. Siguradong hindi ito lugar na pwedeng tirhan. Sabi mo nga, okay na yon para sa tagapagbantay ng gate. Paano ka aakyat dito? Kasi parang hindi ka naman pwedeng umakyat sa tore. Malamang ito ay parang banyo o kung anuman. Sige, pasukin na natin ang kastilyo. Si Sam ang gagabay sa atin. Walang tatawa. Si Sam ay nagsasanay pa rin, nag-e-explore. Ayos naman siya. Ayos. Ipapakita ko kung paano ito ginagawa. Sige, baka mabigo ako. Ay nako, sige na. Magyabang ka pa. Mayabang. Sige. Ito ay ni-renovate Oo. o kahit papaano. Kita mo talaga yung pintura kahit saan. Medyo mukhang walang laman. Mukhang sobrang walang laman. May kalendaryo rito, Sam. Hunyo. Anong taon ang nakalagay dyan? 2,000 siyam. Ano? Siguro yon ang taon na sinubukan nilang ipaayos ito. Oo. At ito yata ang dapat na silid ng mga bata sa tingin ko. Tingnan mo yan. Ano to? Mukhang papasok tayo sa basement o iba pa. Parang dungeon dito sa baba. Oo nga, meron nga. Diyos ko. Ay parang marurupok yung mga panel ng sahig na yan. Oo, mag-ingat ka kasi medyo sira na itong hagdan dito. Gusto ko munang pumunta sa basement kasi sigurado akong wine cellar ito. Mukha itong dungeon. Mukha talaga siyang ganoon. Oo. Oh, ito ay isang typical na French basement mula sa isang kastilyo. Tingnan mo ang arko na estilo ng kisame dito. Maganda. May natira pang kaunting champagne. Oh,
Dalawang bote pa. Anong meron dito? Sarili nilang tatakbayan. Nakalagay dito, Bourgogne. Para tong champagne, hindi alak. Bourgogne Mousson. Ito ay alak na may bulang ngunit hindi tinatawag na champagne. Sige, at ito naman? Si Sam ay eksperto talaga sa ganitong inumin. Champagne ito. Ito ay champagne. Wala akong alam tungkol sa brand. Dahil demisex ako, masaya akong hindi nila ito binuksan. Anong meron tayo dito? Bote na may gisantes. Oh. Mga gisantes lang. Hindi. Salamat, laktawan ko na lang yan. At marami pang bote dito. Makikita mong kaunti na lang ang natitirang champagne dito. Perrier, napakatandang Perrier. Oo. May natitirang tubig pa dyan. At may ilang bote ng alak at iba pang mga bagay doon sa ibaba. Tingnan mo yan. May isip mo bang nakakadena ka dito bilang isang kriminal? Grabe yun! Baka dito rin nangyari. Oo, syempre. Oo. Kung titingnan mo ang kasaysayan ng mga lugar na to at ang panahon, siguradong nangyari talaga ang mga ganong bagay. Sinusubukan kong makaalis dito. Oo. Oo, hindi rin ito isang basement ng supply. Para talaga itong imbakan, pero may iba pang mga bagay din. Maganda! Ginawa nila itong hugis R at arko bilang pundasyon ng bigat ng kastilyo sa itaas. Ito ang pinakamabisang paraan ng paggawa ng isang bagay. Wow, tingnan natin kung merong anuman sa loob ng kastilyo. Oh. Ito ang pintuan papunta sa basement pero pwede ka ring dito dumaan. Ito ang pintuan sa harap na may numerong 1,566 sa itaas na kanina lang nating tinayuan. Ilalagay ko muna ang bag ko habang nag-iikot tayo. Ilalagay ko ito dito sa isang banda. Gusto ko rin gawin yan. Oo, kunin mo na lang mamaya. Tutulungan kita. Maraming salamat. Ayan na. Pagkatapos, malaya na tayong makakagalaw para ipakita sa iyo ang ganda ng lugar na ito. Gusto ko pa ring puntahan ang bahaging iyon. Medyo lumiit ang pintuan dahil bumagsak na naman ang wallpaper. Oh, at dito makikita rin natin ang doorbell sa harap. Tingnan mo yan. Oh, totoong doorbell yan. Wow! Ang astig nun. Oh. Mukhang talagang walang laman dito. Sayang. Wow. Wala masyadong makita. Mukhang maraming renovation ang ginawa dito. May nakikita akong taxidermy. Oh. May taxidermy na usa dito sa pader. Karaniwan ito sa mga kastilyo ng Pransya. Aking mahal na kaibigan. Maganda. Uy, naranasan ko na ang mas magagandang panahon dati. Oo, sigurado akong galing pa to sa mga lumang panahon. Ganito siguro namuhay ang pamilya noon. May kama sa sulok, maliit na hapag, at naroon pa rin ang mga bulaklak. Peking mga bulaklak. Oo, sigurado. Hindi totoo ang mga ito. Tingnan mo yan, pangit pa rin pagkakagawa. May patagong pintuan ba doon? Oo, titingnan natin mamaya. Isang maliit na pintuan na papunta kung saan. Napakatandang telebisyon. Sa totoo lang, nasa magandang kondisyon pa ito. Maganda ang itsura. Oh. Wow! Walang remote control, mga pindutan lang. Gusto ko rin ito, gawa sa plaster. Hindi totoo. At muli ang pananahin. Oh, tapestry sa pader. Nasa pangangaso, syempre. At gusto ko rin ang wallpaper dito. Oo nga. Tingnan mo yan. Ipinapakita rin ang bahagi ng bukirin. Oo. Sa tingin ko, medyo mahinhin ang mga taong ito. Tinitingnan ang lahat ng mga bagay sa loob ng kanilang bahay. Sa totoo, hindi talaga simple ang cabinet na ito, pero Medyo simple naman ito, sa tingin ko. Pero nakita mo na ba? oh wow. May isang tambak ng mga larawan dito. Tingnan mo yan. Ang ganda. Côte d'Azur. Hindi, ito ay Normandy. Pasensya na. Normandy, Pransya. Isang larawan ng pamilya. Wow! Oh, Sam! Wow! Ito ay sa harap ng kastilyo. Ito ang pangunahing gate. Doon, sama-samang nakatira ang pamilya Dupres. Grabe. Sa tingin ko, baka may ilang litrato pa sa loob ng kastilyo. Isang batang maliit.
Ang ina na may hawak na sanggol. Napakalumang mga larawan. Daan-daang larawan ang naiwan dito. Babae at mga aso. Siguradong matanda na ang ilan sa kanila. Halimbawa ito. Wow, ginawa ito sa Tears at Troyes. May petsa ba diyan? Walang nakasulat dyan, pero tiyak mahigit 100 taon na yan. Oh, sigurado. Gusto ko ang larawan ng babaeng tumutugtog ng piano. Ang ganda talaga. At ang dami pang mga larawan dito sa ibaba. Grabe, nakakabaliw. Gusto ko ring makita kung ano ang katabi nito. Oh, ayaw mo bang makita ang lihim na pintuan? Oo, nakalimutan ko. Oo. Sige, dumaan tayo dito. May siguradong natulog dito sa kwarto na ito. Mukhang kama ito, marahil pinagsama ng dating nakatira dito ang kainan at tulugan sa isang lugar. Mahina na ang kakayahan nila at malamang hindi na ginagamit ang ibaba gaya ng nabanggit kanina. At ito na siguro ang huling bahagi ng bahay na natirhan pa. Gusto ko pa rin kung paano ito ginawa. Kahon ng lata sa ilalim dito. May sulat, maliit na sulat. Hector, para kay Jane. Jane, gin ito. Sa tingin ko, gin ang tamang bigkas. 1,971. Ano? 1,971. Baliw. Karaniwan itong Frances. Mga kama. Meron ding ilang mga larawan at radyo dito. Oo, kung hindi mo titignan ng mabuti, parang nakalapat lang talaga sa pader. Kita kasi ito, kaya halata agad. Sa ibang kastilyo, parang wallpaper lang, tinakpan lang ng plaster. Tingnan natin. Ito ang kubeta. Pwede nating ipakita saglit kung anong meron dito sa likod. Oh, Isang napakalit na paliguan. oh, di ako kasya doon. May mataas na kisame. Oo, hindi ito masyadong espesyal. At muli, naglagay sila ng parang pambatang wallpaper sa paligid. Ipinaskill na ito rito. Oo, parang isang piraso ng wallpaper na inilagay nila dyan. Kawili-wili. At least gusto ko ng kulay. Oh. Wow, sige. Tingnan natin ang next na kwarto. Dito tayo papasok sa parang silid kainan. Maganda talaga ang silid kainan. Wow, hindi ko inaasahan ito. Hindi. Oo, kastilyo pa rin ito, kaya kailangan nilang magdagdag ng kahangahangang silid. Wow, ang ganda. Oo. Ang ganda. Bumabalik siya. May kwarto na may umiikot na gulong. Oo, pero gusto ko rin talaga ang pagkakagawa ng bato ng kastilyo. Ito, may mga palamuti rin. Parang ganun. Ang taas ng kalidad nito. Oo. Matagal na ito rito. 500 taon na. Tama. Ngayon, gumagawa tayo ng mga bahay na tumatagal lang ng 100 taon bago bumagsak. Nakakabaliw. Gusto ko yung upuan doon. May maliit na upuang may upholstery sa tapat ng bintana. Ang sarap umupo doon. At kung titingnan mo sa likod ng upuan dito, Sam, makikita mo yung ilang riles ng tren mula sa mga bata. Siguro. Oh. Siguro mga apo na pumunta rito. General, Frances na general. Pati charera at iba pang gamit na iwan dito. Oh, ang ganda niyan. Isang napakaliit na larawan, napakaliit na lumang larawan. Muli, isang tao ba sa militar? Oh! Magandang porselana. Bagay na bagay ka dito, Leslie. Oo, tama ka. Para talaga ako dito. Wow, ang ganda ng marmol na ito. Puting marmol na fireplace. Karaniwang French na fireplace. Sayang nabasag ang salamin. Nakakatuwa pa ring makita. At pati ang basket na may kahoy ay nandito pa rin. Handa na para sa susunod na pagsisiga. Oo. Madalas mo itong makita na yung kahoy na iniwan dito noong araw bago nila akalaing nakuha na nila ang huling basket ng kahoy, tapos hindi na nila nagamit at saka sila biglang pumanaw. At oo, naiwan na lang siya. Baka naririnig mo, pero tumutunog ang mga kampana ng simbahan sa likuran. At medyo malayo iyon. Oo, medyo malayo talaga. Umuugong sa buong lambak. Tama. Magandang upuan.
Oh, sa tingin ko kamay. Oo, tama. Oo, pwede mo itong hilahin palabas Siguradong sigurado. para sa isang dagdag na bisita sa kastilyo. Anong meron dito? Di ako sigurado kung sa kastilyo ito. Tiyak na mga taga rito ang mga ito, 100%. At tingnan mo ang plaka sa radyo na meron tayo dito. Ang ganda nito. Oh. Ganito nila pinasaya ang bisita. Sa itaas, makikita mo ang bahagi ng plaka. Isa yan sa mga kabinet ng sekretarya. Oh, Nabubuksan ito. Pwede kang maglagay ng upuan sa harap nito. At pagkatapos, meron ka ng parang working desk na may mga maliliit na compartment. Pwede mong ilagay dito ang mga liham at lahat ng kailangan mo para sa negosyo mo. Napakatandang sulat kamay na liham. Magandang tingnan. oh, ang ganda ng sulat kamay nun. Oo. Kaligrafiya? Iyon ba ang tawag mo? Oh, kaligrafiya. Kaligrafiya? Oh. Iyan ay isang bagay na hindi na nila pinag-aaralan ngayon sa paaralan. Sa tingin ko minsan sa design school, Oo, paaralan ng disenyo. Oo. Gusto ko talagang matutong magsulat ng ganyan, pero sobrang pangit ng sulat kamay ko. Ang mesa ng kainan dito, makikita mo. Sa tingin ko, maliit lang ang pamilya noon. ang sa tingin ko ay nakaka-interest. Ano ang nakita mo? Ito ba? Dyaryo. Les Anales. Pero may petsa ito. Ika-19 ng Mayo, 1907. Wow! Ano ba to? Bakit nandito ito? Nakalagay dito pre-do numero at 25 sentimo ang halaga ng diaryong ito. Ano ang mga kwento nung 1907? Ah, maraming patalastas. Makikita mo, makakabili ka ng sapatos. 18 French francs sa tingin ko, noon iyon. Kahit para sa isang Swiss na bulsang kutsilyo. Matagal na silang umiiral. Gustong gusto ko itong makita. Oh, Kodak ng mga camera. Diyos ko. Pwede mo itong kunin sa Lyon o Paris. Hindi maaari. Wow, hindi na matutupi ang mga kwento sa dyaryo. Pati mga larawan. Ang ganda naman. Hindi ko alam na kaya na nilang mag-print ng mga larawan noon. Ang ganda niyan! Malaking marcha. Oh, 1907. Oh. Bago pa ang unang digmaang pandaigdig, Oo. 115 taon na ang nakalipas yon. Parang ang lapit lang kapag tiningnan mo sa ganong paraan. Oo. Parang talagang hinahawakan ito ng mga tao noon. Oo, ginawa nila. At ngayon, nandito tayo at hawak natin ang kanilang kasaysayan. Maganda rin ang cabinet mo ni. Maganda rin ang cabinet dito. Ang ganda. Yung mga ukit. Puno pa rin. Lahat ng baso, tasa, plato. Hindi naman ganun kabongga. Napakasimple. Parehong pattern. Oo. Sobrang mapagkumbaba. Nakalagay ba dito La Paella? La Paella? Ito, ayos ating recipe in paella. Oh, Pranses, Espanyol na pagkain. Mula sa Valencia. Maganda. Kaya siguro nagbakasyon at binili ito bilang munting regalo. Nakalagay dito 1,770. Malamang hindi tama yon. Tulad ng petsa. Hindi, masyadong luma na yon. Hindi ako sigurado kung naimbento na ang paella noon. Puno ng mga gamit at baso. Sige. May kutsarang pang sopas sa tingin ko. Sana para sa sopas yan. Oo, tinitingnan ko itong bayan dito at gustong gusto ko ito. Hindi ko matukoy kung saan ito sa Pransya. Nakarating na ako sa buong Pransya. Pero ito ay... hindi ko alam. Gusto ko pa rin sanang mabisita. Maganda doon, parang medieval. Oh. May ilang libro na nakakalat dito. Pero nakikita ko na may maliit na larawan ng isang dalagang nakatago sa ilalim ng librong ito. Maganda at napakatandang larawan. At nag-iwan pa kami ng bulaklak sa ilalim nito. Tingnan mo yan, oo. Totoong bulaklak ito. Matagal na itong nakahiga rito. At pati na rin ang salamin ng babae o lalaki na nakatira rito ay naiwan pa rin. Wow! Yan ba ay isang maliit na tubo? Saan mo ito nakikita? Oo. Nakakabit ito dito sa tingin ko. Oo, bahagi ito nito.
Isa itong napakaliit na porselanang tubo. Yan ay kakaibang porselana. Oo. Sa tingin ko may isa pang kwarto dito sa ibaba. Napakaliit na kwarto. Pag pumasok ka, halos hindi ka siya ang dalawang tao dito. Magulo. Magulo. Oo. Inayos ko pa rin ang kama sa sulok. Oh, At isa sa mga paborito mo. Ano yon? Mesa sa tabi ng kama? Ah, ang bote ng Porto. Isang bote ng Porto. Oh, yun. Katabi ng kama. Isa sa paborito kong inumin. Ganito setup ko gabi-gabi. Ang kama nandito. Sige, tingnan natin kung may makikita pa tayong iba. Kailangan ko pang makita ang side ng kastilyo na nasa kabila ng hallway. Ay, ang amoy dito, Sam. Parang menthol. Oo. Napakaibang amoy. At saka sobrang gulo. Parang ganyan. Sobrang gulo, pero gusto ko itong madilim na kulay ng wallpaper. Oo, tama. Ang madilim na kahoy. Pati ang mga kurtina sa itaas. Wow! Ang ganda! Oo, ang karamihan dito ay napapabagsak sa kwartong ito. Isa pang bote ng alak. Oo, anong meron tayo dito? Puti itong alak. Oo, puti itong alak. Blanc Moelo. Malambot na puting alak, tama? Oo, magandang malambot na puting alak. Narito ang isa pang kwarto. Ito ay isa pang tipikal na silid-tulugan na meron tayo dito. May makakapal na kama mula French slate at oak wood na ginagawa pa rin hanggang ngayon. Napakalalaki ng kutsyon. Gusto ko yon. Malamang matagal nang walang natutulog dito. Oh. Pwede kang maglakad-lakad sa kastilyo na may kandila. Wow. Ang ganda. Handa na silang mag-empake. Oo. Parang puno na ang maleta. talaga? Oo. Pwede ba buksan ito? Yan ang tanong. Sa tingin ko, hindi pwede. Nakalakit. Narito ang isa sa mga susi. Pwede mong buksan ito, pero imposibleng magawa. Maleta, handa nang umalis. Isa sa mga lababo. Tradisyonal na lababo na may pitsil ng tubig na pwede mong gamitin panghugas ng sarili sa gabi. Ito ay isang mesa para sa paghuhugas, tama ba? Oh. Tatawagin ko rin itong parang tokador, pero pwede mong ilagay dito ang suklay, gamit, sabon, at pwede kang maghugas bago matulog. Ang astig ng pagkakalarawan doon. Tingnan mo yon. Isang babae na umiinom mula sa isang baso. Ang ganda. At kahit dito sa kwarto, meron tayong marmol na fireplace. Maganda. Isang napakaliit na sapatos. Oo. Ayokong subukan. Mukhang hindi ito komportable. At itong ceramic na kalan, siguro kailangan din nating tingnan ito. Maganda siya. Napakagandang kalan dito sa ibaba. Di ko sure kung pwede buksan, pero gusto ko talaga ang asul nito. Oh, ang ganda niyan. Mga relihiyosong paglalarawan, syempre. Kailangan mo itong Matthew. Oo. Wow. Medyo surrealista. Gusto ko ito. Sige. Tara, maglakad pa tayo. Gusto ko pang makahanap ng higit pang kasaysayan. Paakyat ba sa hagdan? Oh, tara na. Tingnan natin. Oh, may napakaliit na kama dito. Tingnan mo yan. Sino kaya ang matutulog dito? Malamang isa sa mga bata. Di ba? Oh, kama ng bata yan. Oo, maganda. Nasa gitna ng pasilyo. Gitna ng hagdanan. Oh, tingnan mo to. Wow. Wow, isang pulang kwarto. Kwartong tulugan na puro pula. Halos nasa itaas ng kastilyo. Parang nasa gitna. Mukhang totoong-totoo ang kwarto na to. Talagang napreserba. Gusto ko yung kama dito. Maayos ang gawa. May ilang larawan sa dingding. Wow! Mukhang kwarto ito ng isang tao na gagawin ang lahat ng bagay dito sa kwarto. Naniniwala akong ito ang parehong dyaryo. Ilang araw pa bago ito. Isa ay Mayo 17. Hindi pa art. Ito ay 12 ng Mayo. 1,907. 1,907. Wow, 25 sentimos. Bakit may lumang dyaryo dito?
Mukhang hindi nagalaw ang mga kwartong ito. Oo, tama ka. May maganda pa tayong maliit na bahay dito. Hindi naman ito ganoong kalayo mula rito. Sa kanayunan ng Alemanya, makikita mo ito. Baka pati sa mga Frances Orb din. At pagkatapos, itong kamanghamanghang fireplace dito. Ang laki niyan. Oh, Halos abot mula sahig hanggang kisame. sa tingin ko noon, tunay na fireplace talaga ito. Pero ginawang ganito para sa kasalukuyang gamit. Kahit yung mga blok ng kahoy, nandito pa rin. Yung mga dyaryo, medyo bago pa to, Sam. Ginamit nila yan para magsunog ng kahoy. Oh, 1983. Kaya na, Walang tumira sa lugar na ito ng matagal na panahon. Patalastas dati ng frigider at washing machine. 2,575 prangko. lahat ng makabagong kaginhawahan. Lahat ng mga bagay na inaakala nating normal lang ngayon. Ay, wow! Magandang steamship sa tingin ko. Ang ganda. Kakaiba ang hugis nito. May maliit na lababo dito sa gilid. May lagayan pa ng mga plato. Kaya sa tingin ko, may tumira talaga sa kwartong ito. Literal na tumira dito. Oo. Mukhang ganun nga. At pati na rin lahat ng pinggan at baso dito. Ang mga tasa, plato, at lahat ng bagay. May isa pa bang daan papunta sa tuktok ng kastilyo? Tingin ko, Oo, hindi pa natin nasusuri yun. Nakarating tayo sa pinakataas na palapag ng kastilyo. Ay grabe. At dito naman, mukhang ginagawa pa nila ang buong renovation dito sa itaas at sinusubukan nilang gawing maganda ang kastilyong ito. Sa kasamaang palad, wala ng pera ang pamilya Dupres para ayusin o ipanumbalik ang bahaging ito sa itaas. tingnan mo ito. Wow! Nandito rin lahat ng mga antigong gamit nila. Orasan ni Lolo, mesa doon sa likod. Gustong gusto ko. Tingnan mo yung mga librong yun. Ang daming libro. Oh. At mukhang dati rin itong naging parang salasam. Tingnan mo, may fireplace pa dito. Oo. Sa tingin ko, may mga taong dating nakatira sa itaas na palapag na ito. 100%. Wow, pero Mag-ingat lang tayo na hindi tayo matumba. Oh, ang daming gamit dito sa taas. Tingnan mo dito. Isa to sa mga lumang lagari. Pangputol ito ng malaking puno. Wow. Sige, tingnan natin kung may makikita tayo dito sa taas. Grabe, ang laki ng gulo dito. Sinubukan nilang takpan ng mga kortina dito. Baka gusto nilang mapanatili ang mga ito. Oo. Sa tingin ko, talagang sinubukan nilang ayusin ang lugar. Oo. Ibig kong sabihin, binibigyan ko sila ng kredito para doon. Pero, ang pagpapanumbalik ng isang kastilyo ay isang napakalaking trabaho at sobrang mahal. Kita mo ba sa likod? Magagandang kortina at ilang upuan sa kama. Oo, tingnan natin yan. Oo! Mukhang mahirap ito. Halos di ako kasya dyan. Oh, may buong kwarto sa likod. Ayos ka ba? Pwede kitang palitan. Ayos ka ba? Oo, ayot lang ako. Sige. Uy! Sam, tingnan mo. May cabinet pa dito sa gusali. Ang laki ng closet na yan. Ang dami-daming damit ng may-ari na naiwan pa rito. Hindi ko pa ito nakita sa kastilyo. Buong leather na jacket. Astig. Oo. Ngayon, tatawagin nila itong walk-in closet. Oo. Wow. Pero mukhang pilit lang ang walk-in closet na ito dahil hindi matibay at halatang gawa-gawa. Oo. Kita mo naman sa lahat ng bagay. At pati banyo sa bandang ito, nakita ko. Oh, sobrang gulo rin. Sige. Wow! Wow! Hindi ko inasahan yon. Tingnan mo to. May isang buong kwarto dito sa itaas. Isang gintong kwarto, kulay champagne. Eksakto. Talagang bagay iyon sa kwento ng kastilyo. Wow. Tingnan natin ang mga kurtina. Oh, tingnan muna natin dito. Tingnan ko kung maipapakita ko yon. Parang may mga clementine o bulaklak dyan. Puro bulaklak sa labas. Kulay kahel, parang clementine, gaya ng sabi mo, sa loob. Maganda talaga. Gusto ko rin ang nakalitaw na bato dito. Kita ko talaga ang estruktura ng lugar na ito dyan. Walang kahit anong upholstery. Hindi, pero may sariling ganda. Minsan maganda ang upholstery,
Minsan naman ang estruktura ng kastilyo. Talagang maganda ito. Meron ka ring magagandang upuan dito sa ibaba na may kulay ng champagne na bumabalik na naman. Maganda ang tapiserya dyan. Kagaya rin nito sa kabilang side. At pati na rin itong parang panangga sa apoy dito sa likod. Hindi ba yan ang ginamit nila pampabihis sa mga babae? Oo, pero inaasahan kong mas mataas yon para sa ganun. At tatawagin mo itong divider. Pagkatapos, magbibihis ang mga babae o lalaki sa likod nito. Tama. Sa tingin ko, nilalagay ang mga ito sa harap ng fireplace kapag di ginagamit tulad ng fireplace sa kanto. Napakagandang fireplace sa kanto. Talagang Francis ang dating. Oo. Pero na-renovate din at may pilak na plato sa itaas. At ilang mga larawan na naman. Nakakita na tayo ng maraming larawan sa kastilyo. Ang mga bata. Mukhang ito ang ina at pagkatapos ay yung dalawang bata doon. Eksakto. Salamin na may gintong patong. Mga relihiyosong artipakto, syempre. Oo, syempre. Sa bawat kastilyo o lumang lugar sa Pransya, asahan mong babalik ang relihiyon. Magandang mesa dito. O, i-road ba ang Versailles? Iyan ang Chateau de Versailles. O baka Louvre, hindi ako sure. Muka. May desk ng nag-aaral dito. Napaka-Romanesque. Kaya siguradong may nakatira dati sa itaas na palapag ng kastilyo. May katulad na bangko pero naka-salon style dito sa kanto. Doble ito gaya ng nakikita mo. At para pag-usapan pa ng kaunti ang tungkol sa mga renovation na ginawa ng mga taong ito at ang gastos na kaakibat ng mga renovation na iyon, makikita mo dito na kadalasan ang mga ito ay mga palamuti, mga gawa sa plaster sana pero Oo, napaniwala ako nito. oo, pintura lang talaga ito gaya ng nakikita mo. Talagang patag. Oo, tapos dito nilagyan lang nila ng murang palitada. Pero hindi mo rin sila masisisi kasi milyon-milyon ang gastos para ayusin ang isang kastilyo na ganito. Grabe talaga. Tingnan mo itong mga libro, parang Harry Potter talaga. Oo, ang lalaki nila. Grabe. Isa to sa pinakamalalaking libro na nakita ko. Sinubukan namin. Ang bigat nila. Sobrang bigat talaga. Siguro mga 5 kilo o higit pa. Mga 10 libra para sa mga taga-Estados Unidos. Tingnan natin. Ang ganda. Ang ganda ng gawa sa balat dito. Oo, tama. Hindi dapat iwanan ang mga to dito. Grabe. Ito ang diksyonaryo. Ito naman yung isa pa. Francis Latin na diksyonaryo. Tingnan mo yan. Magandang libro. Oo nga, ito rin ay isang diksyonaryo, gaya ng sinabi mo. Francis Latin kaya siguro para ito sa relihiyon, medisina o katulad nito. Medyo sinauna na yan. Oo. Napansin ko rin na nalaktawan natin to. Tingnan mo itong painting na to. Ay wow. Mga leon at mga kabayo. Isang bagay na Arabic o Indiano. Mukhang parang isang Arabikong magandang tapiserya. At hindi yan karaniwang Pranses. Ito ang karaniwang Pranses na makikita sa itaas ng kama dito. Madalas mo itong makita sa maraming manor at kastilyo sa Pransya na nagpapakita ng tipikal na pamumuhay ng mga Pranses noon. Mga taong sumasayaw, nag-e-enjoy, gumagawa ng musika sa likod ng kanilang mga hardin. Gustong-gusto ko rin ang kama na ito. Napakaganda talaga. Oo nga. Talagang karaniwan ulit. Ang upholstery ay tugma sa mga pader at tugma sa lahat ng bagay na nagtutugma sa Pransya. Iyan ang gusto nila at kung paano nila dinisenyo ang kanilang mga lugar noon. Sa tingin ko, ang taxidermy na ibon na lang ang huling ipapakita natin dito sa lugar na ito. Pahiram kukunan ko yan ng close-up. Sige. Spork ba yan? Wala akong ideya kung ano yon. Siguro isang paboreal, oo. Wala talaga akong alam tungkol sa mga ibon. Hindi rin ako mahilig sa ibon kaya kung may nakakaalam, ipaalam nyo sa amin. May mga luma kaming litrato dito. Kita nyo, nagkakabali-bali na ang frame ng larawan. May isang dalagang may hawak na bulaklak at may isang lalaki rin dito. Gusto ko rin ito. Medyo bago pa ang larawang ito. Alam natin na iniwan na ang lugar na ito mula pa noong 2002, di ba? Oo.
Kaya medyo bago-bago pa yon. Sige, tingnan pa natin kung may makikita pa tayo dito sa itaas. Pero nakakagulat na talaga ang kwarto na ito. Kahit dito sa kwartong ito, may mga garapon ng jam na naiwan dito ng matagal na panahon at hindi ko nga alam kung ano ang laman ng mga iyon. Ay mukhang napakadumi niyan para sa akin. Baka lumang Rui Barbo o kung ano man. Sa totoo lang, hindi naman talaga ganun kadumi. Ito ay apple jam, confiture pom-pom at citron din. Maganda, oo, pero hindi ko nakakainin yan. Sa tingin ko, magkakasakit ka kung kakainin mo yan. O malalasing. Oh, baka na-pasteurize na yan. Sige, baba tayo dito. Parang pasan ko lahat. Anong meron dito sa baba? Ang gulo naman! Walang laman dyan. Diyos ko. Siguradong may pag-angat sa kwartong ito. Sa tingin ko, mas mukha talaga itong sinira kaysa inayos. Oo, ang konklusyon ko dito ay parang may literal na tumira sa itaas na palapag na ito at maaaring hinati ang bahay o kastilyo sa dalawa o... Oo, hindi ko rin alam pero iyon ang desisyon ko. Posible talaga. Oh, wow, may nakikita ako dito. Maganda pa rin ang kwartong ito. Grabe. Isa pa. Isa pang astig na kwarto at kainan. May kainan kami sa ibaba at sa itaas. Hindi ka talaga magkakaroon ng sapat na kainan. Tama yan, kasi napakahalaga talaga ng pagkain sa Pransya, oh. Oh. Permis do conductor. Alam mo ba ibig sabihin nun? Sa palagay ko, tiket ng tren yon. Hindi, lisensya sa pagmamaneho yon. Parang permit sa pagmamaneho, nakasulat sa Pranses. At ito ay para kay Ginoong Pascal Dupres. Kaya ito ay siguradong pag-aari ng isa sa mga ninuno o dating may-ari ng lugar na ito na ipinanganak noong 1963 at nakuha niya ang kanyang lisensya sa pagmamaneho noong 1986. Kaya malamang buhay pa ang taong ito. Wow. Oo, pwede siyang magmaneho ng kotse at motorsiklo. Lisensya sa pagmamaneho ng Pranses. Ngayon, lahat sila ay card na pero noon, lahat sila ay nasa papel. Sa tingin ko, maraming nanonood ngayon ang nakakaalam pa niyan. Kaya oo, napakagandang kwarto ang pinasok natin ngayon. Mesa sa kainan dito sa gitna, ano ang meron tayo sa mesa dito? Ilang mga libro. Malamang tungkol ito sa heograpiya, tama ba? Ang sabi dito ay atlas. Oo nga, yung French na atlas, oo, nagpapakita ng mga tao na nagtatrabaho gamit ang ilang atlas. Ang ganda niyan. Marahil mga atlas sa pagganang panahon. Oo, makikita mo. Tulad nito, ito ang Hollandia. Oh, Holland. yun din yun. Oo, ang Netherlands, kung saan kami galing. Wow. At gusto ko, okay, kakakita ko lang. Gusto ko talaga itong fireplace dito. Wow, mukhang hindi ito ni-restore. Parang original talaga ito mula sa bahay na to. Oh, at parang ito lang ang gawa sa kahoy na nakita natin, di ba? Yung iba ay Gawa sa plaster. lahat ng gawa sa plaster. Oo, kadalasan ang mga fireplace na yan ay gawa sa bato. Pero dito, sinubukan nilang gayahin at gawa ito sa plaster. Pero malamang, original pa rin ito. Mula rito, napakagandang painting sa itaas niyan. Sana nandyan din ako. Pinapakita lang nito ang buhay sa panahon ng Victorian. Oo. Sa bakasyon siguro, sa dami ng mga puno ng palma. Kahit sa likod, makikita mo ang lungsod. Tingnan natin kung may lalagay ko ito doon. Oh. Totoo ba ang ibong ito? Mukha siyang totoo. Parang isang ibong na taxidermy. Hoy, ibon. Nakita ko na ang mas magagandang araw. Kawawa ka naman. Tingnan natin. Hindi ko tinitingnan kung saan ka pupunta. Ito ay isang barometro. Sinasabi rin nitong rain meter, kaya parang, ewan ko. Dahil sa meeting meteorological. Oo, tama. At mukhang totoong painting ito sa taas. Yung isa kanina peke, pero ito, totoo. Wow! Halos nakasabit na lang din ito, doon sa taas. Jesus. Walang mga braso, pasensya ka na tol.
pumapasok na ang mga halaman. Parang yung mga tanim sa gilid ng kastilyong to ay patuloy na lumalaki at umaabot na dito sa loob ng lugar na to. Sinakop na nito. Masyadong malayo ang lugar na to sa kabihasnan para may mag-invest dito ng malaki. Kaya sa tingin ko, ganito na lang talaga to iiwan. Oo, ang ganda ng plato, di ba? Plato ba yan o palamutin? Plato siya, pero baka ginagamit din siya sa mga fireplace. Tapos tinatakpan nila. Yung mga vent ng fireplace, gamit ang mga ganitong plato. Kaya posible na isa to sa mga plato. Na yon, tingnan mo, may hook pa sa likod do. Tama siya. Kaya mo siyang isabit kahit saan. Pati itong ilalim ng dibdib, tingnan mo. Kamangha-manghang dibdib na may mga drawer. Akala ko pwede pa itong iangat, pero hindi pala. Sa ibabaw, makikita mo ang inukit na lalaki. Oh, pati sa gilid. Ay, grabe. Parang istilong sining ng South America. Oo, Aztec. Oo. Estilong Aztec, tinitingnan ko rin yan sa ganung paraan. Ang ganda. Parang isa pang leather jacket. Siguro may motorcycle guy na dating nakatira dito. Baka dito dati nakatira si Indiana Jones. Oo, baka nga. Mula Indian pintura, ngayon Aztec leather jacket naman. Baka may tunay na manlalakbay na tumira dito. Di tulad natin. Hindi tayo totoo. Joke lang. Diyos ko. Okay, meron din tayong parehong ibon dito. Pero tingnan mo sa likod ng ibon, may malaking larawan ng isang batang-bata sa pader, isa sa mga anak ng may-ari ng Dupres. Wow! Kay Pascal, isa pang kabinet na puno ng mga libro. As sa mga digital versatile disc. At mga digital versatile disc, oh! At ito ang tinutukoy mo kanina. Oh, Yan ang divider na doon magbibihis ang mga tao. Medyo mas matangkad tayo kaysa dito, pero pwede na rin. Matatakpan naman nito ang mga importanteng bahagi. Matatakpan ang mahalagang bahagi, tama. Maganda, isa pang tapiserya dito sa pader. Mahilig talaga sila dyan, gaya ng nakikita mo. Napakagandang buhay. Frances, paano? Paano mo nga ba ito ginagawa? Oo, at sa bansa ko, sa Belgium, sa Brussels, gumagawa sila ng ganito noon pa. At hanggang ngayon gumagawa pa rin sila. Pero kung paano ito ginagawa, hindi ako sigurado. Ito ay tunay na kasanayan. Isang galing na nawala na sa atin, sa tingin ko. wow. Oo. Magandang upholstered na upuan sa ibaba. Wow! Ako ay... Nag-alinlangan ako nung una sa kastilyong ito, pero ngayon na napuntahan at naikwento na natin ang kasaysayan, sobrang saya ko na ginawa natin ang video dahil espesyal sa akin makita ang lugar na ito at maikwento ang kasaysayan ng pamilya Dupres. Oo, nakakalungkot na hindi na ibalik sa dating ganda ang kastilyo, pero ganyan talaga, may mga kasaysayang nawawala. Salamat sa panunood ng video ngayong linggo. Kung nagustuhan ninyo, paki-like, mag-subscribe at mag-iwan ng komento. Salamat din kay Sam sa tulong niya sa likod ng kamera. Walang anuman. Kita-kits ulit sa susunod na linggo para sa bagong episode. Paalam, mahal ko kayo.